Bago ang lahat, luma muna. Nung nakaraan kasi nilabas na ang full schedule ng mga teams. Sa report kasi si Ja Morant suspended ng 25 games na base sa schedule, makakalaro si Morant by December 22 PH time versus Indiana Pacers. Pero ang nilabas na report, eligible na siya maglaro prior pa lang sa schedule na yon, December 20 versus New Orleans. So nabawasan ng isang game ang suspension dito kay Ja Morant ayon sa report. Makakatapat din kasi ng Memphis ang Pelicans sa national TV coverage sa araw na yon. Dahil ang Memphis merong 19 games na national TV coverage next season so far. Pwede pa kasi mabago yon. Isa pa si Zion, sa bagong post niya ngayon, nagbago din yung katawan niya. Hindi nga lang alam yung injury niya kung healthy na talaga si Zion. Wala ding report kung ano ang timbang ni Zion dahil yun ang nakalagay sa kontrata niya. Kailangan niya magpababa. Makikita naman na naging bulky yung katawan ni Zion at hindi chubby. Pero wala pa ring official statement ng NBA about doon sa sinabing pwede nang makalaro agad si Ja Morant na mas maaga kumpara sa official na binigay na 25 game suspension. Dahil hindi rin babayaran sa kanya yung 25 games na yon. Malaki din na mawawala sa kanyang pera. Ang Memphis din ay merong 9 back-to-back games simula next season. Meron din silang mga laro na isang araw lang ang pahinga at sunod-sunod yon sa isang buwan. Ang first game din ng Memphis, October 26 versus Pelicans din. Ang bagong rule kasi ngayon, para mapasama sa mga awards ang isang player, kailangan nilang makalaro ng 65 games. Si Ja Morant, mamimintis na ang pagkakataon na yon. Sa rule kasi ng major awards gaya ng Defensive Player of the Year, MVP, lalo na yung All-NBA team na merong impact kasi sa mga kontrata. Ang rule kasi na nilagay kahit makalaro sila ng 65 games, kailangan sa 65 games na yon, lahat ng nilaro nila ay hindi babagsak ng 20 minutes para makount or mabilang yun. Si Ja Morant nakamintis last season ng All-NBA selection at nawalan siya ng malaking pera. Nasa 30 million din yon. Dahil nga sa suspension na pumatak siya ng 61 games at wala din masyadong bumoto sa kanya nun. Pero effective na rin ang panibagong kontrata ni Ja Morant ngayong season. Ang Lakers naman, yung schedule nila makikita sa ESPN. So 40 national TV coverage ang meron sila. 11 back-to-back games pero magkakalayo ang dates nun. Hindi tulad nun last year. Ang aabangan schedule doon syempre unang game versus Nuggets October 25 sa 27 PH time Suns. Tapos kasunod nun November 2 Clippers. Sa November ulit may laro ang Suns at itong Lakers. Siguro naman magtatagpo na yung tinadhana si Kevin Durant at itong si LeBron. So parang first time ko rin nakita since pumasok si LeBron dito sa Lakers, makakalaban nila ang Golden State next year na, January 28. Yun ang unang beses na pagtatapat nila. Ang last 11 games pa ng Lakers next season, ito na yung papasok ng playoffs. Dalawa lang ang kanilang home court. Plus, yung mga teams na yon ay either potential playoffs team. Nasa 8 team din yun. Ang Golden State naman mayroong 41 games na national TV coverage at meron din silang 13 games na back-to-back. So ang best part para makapagpondo itong Golden State until December. Dahil hectic ang first part ng kanilang schedule. Ang Golden State kasi sa stretch ng first 10 games, 7 agad ang road games doon. May 2 back-to-back games pa. Ganun din kapag nag-start sila ng home court by November 12. December 23 ang potential na pagbabalik ni Jordan Poole sa Chase Center. Kaya potential, hindi pa kasi alam kung sino ang magkakaroon ng injuries dahil malayo pa talaga yung schedule or simula ng season. Pero yung ibang mga teams, hectic talaga ang schedule dun. Lalo na yung Clippers, hindi sila nababago ng schedule.